Magandang araw po muli sa inyong lahat. Nagbabalik ang inyong lingkod. Muli, konting kaalaman at gabay sa ating pang-araw-araw na buhay. Akin lamang pong ididiin sa sandaling ito yung talata na nakalagay sa Hebrews chapter 4 verse 12. May kinalaman po sa salita ng Diyos. Sabi po ng verse 12 ay ganito, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak, na may dalawang talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. May tatlo pong diniin patungkol sa salita ng Diyos. Sabi, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay. Yun po ang una. Pangalawa, at mabisa. Pangatlo, at matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim. So yan po ang salita ng Diyos. Alam nyo, itong Biblia, ito'y isang kayamanan na nababaliwala ng mga tao. Hindi nila alam ang importansya ng salita ng Diyos sa kanilang mga buhay. Pero sa ating mga mananampalataya, malinaw ito'y kayamanan, itong salita ng Diyos. Kasi dito mo malalaman kung ano ang gusto at ayaw ng Diyos. Dito mo malalaman na ikaw ay nilikha sa wangis ng Diyos. Dito mo makikita yung nakaraan, yung kasalukuyan, at ultimo yung mga inihula na in the future. Nandito po sa Biblia. Ito po yung nagtuturo kung ano kalagayan ng tao sa harap ng Diyos. Ito pong Biblia ay nagtuturo ng daan patungo sa langit. Ito po yung tumutukoy sa kabilang buhay sa ating kaluluwa. Hindi lamang panglupa, bagkus hanggang sa kabilang buhay, hanggang sa humarap tayo sa Diyos na lumikha sa atin. Ang Biblia. Ito po ay buhay. Pag ipinapangaral, maraming nasasaktan. Kala ng iba, pag ipinangaral na may personal si pastor, samantalang wala naman kaming alam sa mga buhay ng bawat isa, kasi nga buhay, hindi naman layunin ng Diyos na tayo saktan, bagkus tayo ay pagalingin. Kaya tayo tinatamaan, nasasaktan, kasi may mga mali sa ating buhay na dapat ituwid ng Diyos, maituwid niya. Pero minsan ang nasisisi natin yung mga nangangaral. Kasi nga buhay, nandito lahat. Pag naabasa mo yung mga bagay na ayaw ng Diyos at ginagawa mo, masasaktan ka. Instead na magpasalamat tayo, itinutuwid tayo ng Diyos, ang nangyayari, ang pag-iinitan natin ay yung mga nangangaral. So, dapat hindi po ganun. So, ito yung buhay. Mabisa. Kung gusto nyong makita yung impact ng salita ng Diyos, patungkol doon sa salitang mabisa, yung pangalawa, tignan nyo na lang po yung 2 Timothy chapter 3, verse 15, 16, and 17. Tignan nyo na lang po yan. 2 Timothy 3, 15, 16, 17. Yan po, makikita nyo dyan yung impact ng salita ng Diyos na napakalaking tulong nito sa ating mga puso at buhay. Tapos sabi ng talata, matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim. Sipin nyo kinumpara ang salita ng Diyos sa double blade. Matalim, matalas, bumabaon. Yun ang salita ng Diyos. Napaka makapangyarihan, buhay, matalas. Ang daming tao tumatakbo sa mga fortune teller, tumatakbo sa albularyo, minsan nagpapahula sa palad, mga future nila, kung ano-ano. Ay nako, ito magkaroon kayo ng Bible sa inyo at makinig kayo, magkaroon ng aralan, marami kayong matututunan. Example na lang, closing na talata, yung sinabi ng Psalms 119, verse 105. Ito nakalagay, ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Hindi ba? Ang tindi ng salita ng Diyos, malaking maitutulong nito sa buhay ng tao. Mag-pay attention ka, bumili ka ng Biblia, makipag-aralan ka, upuan mo, tignan mo, ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Kaya, kailangan po ng bawat tao ang salita ng Diyos, ang Biblia. Kailangan ng gobyerno natin, ng bayan natin, ng Biblia.
Kung ako tatanungin nyo, gusto ko, merong nag-aaral ng Bible sa Senado, may nag-aaral ng Biblia sa Congress, at alam ko nangyayari yan. Nangyayari, hindi lang Pulantan, may nag-aaral ng Biblia sa mga kapulisan, sa loob ng ospital, sa loob ng bilangguan. Sana nga bawat barangay hall may Bible study weekly. Sana bago flag raising ng mga munisipyo, kada Monday, meron munang Bible study. And I believe nangyayari yan sapagkat kailangan natin to. Kaya nga sabi rin ng talata, blessed is the nation whose God is the Lord. Pag itong salita ng Diyos ang naitaas sa isang bayan, nako, uunlad tayo at maraming mababago at maraming mamumulat sa katotohanan. God's word is powerful at kailangan natin to. So I hope sana may napulo tayo kahit kaprasong aral. Ito po ang inyong lingkod, ang Peke Kano.